walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Daan-daang libong Pinoy hindi napigil ng panakanakang pagulan sa pagdalaw ng mga yumaong kaanak ngayong undas. Ilang may edad, hindi kinayang pagod at siksikan. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala, mga nakumpiskang patalim at alak, sandamakmak pa rin. Girian ang dalawang grupo ng kabataan sa loob ng sementeryo. Muntik mauwi sa gulo. Buntot ng mga sikat, naging atraksyon. Ilang sementeryo, pistulang naging tiyangge. Libreng pa-picture sa kabaong. Patok. Sulyapan ang exhibit ng mga totoong bangkay. Alamin kung bakit hindi naaagnas. Libreng tubig, pagpapabipi at iba pa. Handog ng serbisyong totoo po ng GMA News and Public Affairs sa ilang bumibisita sa sementeryo. Tapos sila hanggang madaling araw. Paano kaya nagpulito kayo? Hindi rin ako. Wow! Wala pa rin patid ang pagtutok ng GMA News and Public Affairs para sa mga pinakasariwa at makabuluhang balita ngayong undas. Nakatutok sa Manila North Cemetery, si Lay Alves. Si Cesar Apolinario naman, nasa Manila South Cemetery. Iuulat naman ni Cara David ang mga pangyayari mula sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Makikibalita rin po tayo kay Joseph Morong sa libingan ng mga bayani. Excuse me po. Aalamin natin ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway mula kay Tina Panganiban Perez at nasa South Luzon Expressway naman si Ivan Mayrina. Magandang gabi po! Hindi napigil ng panakanakang pag-ulan ang paggunita ng ating mga kababayan sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas. Sa Manila North Cemetery pa lang, daang libo na ang bumisita, kaya ang ilang may edad ay hindi kinaya ang pagod at siksikan. Live mula sa pinakamalaking sementeryo sa Kamaynilaan. Nakatutok si Lay Alves. Lay, kamusta dyan? Mel, Mike, ayon sa pulisya ay posibleng pumalo na sa 1 milyon ang bilang ng mga kababayan nating dumagsa dito sa Manila North Cemetery ngayong araw ng undas. Nagkaroon man ng panakanakang pag-ulan, hindi nagpatinag ang ating mga kababayang bumisita sa Manila North Cemetery. Pero hindi man kainitan ng panahon, hindi kinaya ng ilang senior citizen ang pagod at dami ng tao. Si Aling Juanita Ruado nawala ng malay. Tanging ang kanyang apo lang ang kasama niyang bumiyahe mula Valenzuela. Natagpo siya sa bato eh. Ang sakit po lakas-lakas po eh. Obserbahan daw ng mga paramedic kung kailangang dalhin sa ospital si Aling Juanita. Ang matandang lalaki namang ito na kinilala sa pangalang Larry, idiniretso sa ospital matapos magka-head injury sa kanyang pagkatumba. Pila rin ang mga matatanda sa mga first aid station, karaniwang inaabot ng alta presyon. Hindi biro para sa mga senior citizen ang lumakad ng malayo at makipagsiksikan. Medyo masakit ang paa pero kailangan ko kasi talaga obligasyon ko. Ako na lang mag-isa. Nagkalat din sa sementeryo ang mga bata na sinamantala naman ng mga nagtitinda ng mga laruan at mga Halloween costume. May mga batang nawala pero natagpuan din naman ng kanilang mga magulang. Nakakalat ang iba't ibang assistance at help desk ng PNP, Air Force at iba pang organisasyon. Maging ang unang hirit at rescue ng GMA News and Public Affairs, may mga station din kung saan pwedeng humingi ng drinking water at mag-charge ng cellphone. Handang magbigay tulong sa ating mga kapuso. Ang Manila North Cemetery o kilala dati sa tawag na Cementerio del Norte, ang pinakamalaking sementeryo sa Kamaynilaan. Nasa mahigit 50 ektarya ang lawak nito. Dito nakahimlay ang mga labi ni na dating Pangulong Sergio Osmeña, Ramon Magsaysay at Manuel Rojas. Pero may ilang bahagi ng sementeryo ang napabayaan na.
May mga lubog na sa tubig at tinambakan na ng basura. Ang ilan na kung tawagin ay mga apartment nakalubog na sa putik. Nandidiring hapon. Hintayin lang po namin yung kandila at mga lahati. Okay lang naman po kasi minsan lang naman po ito, hindi naman lagi. Kaninang alas 2 ng hapon sa tala ng pulisya ay umabot na sa 170,000 ang sumadya sa sementeryo. May mga nahuli na raw na snatcher. May mga nakumpiska ring mga kutsilyo, martilyo at iba pang mga bagay na maaaring gamitin kapag nagkarayot. Kabilang na ang mga bote at mga sinturon na may malalaking bakel. Huwag na magdala para walang maabala yung mga bawal na gamit kagaya ng mga pointed object, bladed weapons, alak, mga malalakas na pangtugtog, lahat po ng mga bagay na yun. Mel Mike, paglilinaw ng Manila Police District, yung bilang nilang 170,000 as of 2 p.m., yun pa lang yung mga pumasok sa main gate. Di raw nila akalaing napakarami ring pumasok doon sa iba pang mga lagusan papasok ng sementeryo. Ngayon, nakikita na raw yung bulto ng mga tao dahil nagsimula ng magsiuwian ang karamihan. Mas bumagal pa yung pag-usad ng mga tao dahil sa pag-ulan. Samantala, pinapayuhan po yung mga magulang na ingatan ang kanilang mga kasamang paslit. Mangilan-ngilan na rin po yung mga nawawalang batang dinala sa mga help desk. Mag-ingat din sa mga mandurukot at mga snatcher. Ang isang ito na hinihinalang snatcher ay nahuli matapos tangkaing dukutan umano ang isang pulis. Bukas, November 2, ay patuloy daw na magbabantay ang pulisya dito sa Manila North Cemetery. Mike? Leo, yung mga nakikita nating tao sa likod mo, ulitin ko lang, kaklaruin ko lang. Di hamak mas marami na ngayon yung mga taong papalabas ng sementeryo. Kesa, may dumadating pa ba dyan sa puntong itong pasado alas 6:30 na? Mike, sa ngayon, mangilan-ngilan na lang yung mga dumarating papasok ng sementeryo kasi nga kumagat na yung dilim at nagsimula ng bumuhos ang ulan. Kaya yung mga nakikita po natin ngayon sa screen, yan na po yung mga nagsisiuwian na mula rito sa Manila North Cemetery. Mike? At siguro isa sa mga dahilan dyan, bukas kasi hindi pista opisyal, babalik na sa trabaho at ang mga bata, babalik na sa eskwelahan. Maraming salamat, Lea Alvis. Mike, dumako naman tayo sa Manila South Cemetery. Kanya-kanyang diskarte ang mga dumalaw doon para hindi mabasa ng ulan. Mistulang reunion naman ang muling pagkikita ng mga magkakamag-anak. Nakatutok doon live si Cesar Apolinario. Cesar! Mel, kahit maulan ay dinagsa pa rin ng mga tao ang Manila South Cemetery. Umaga pa lang umuulan na rito. Kanya-kanyang diskarte ang mga dumadalaw sa puntod. Ang iba, bukod sa bitbit na payong, naglatag ng tel para hindi mabasa. Nagmistulang dambuhalang payong naman ang punong ito para sa mga taong gustong sumilong. Uminit ang panahon ba ng alas 10 ng umaga, kaya mas dumagsa ang mga tao. Maraming nicho rito ang pinagpapatong-patong na tila gusali sa dami ng nakalibing. Ang nichong ito may higit 20 ang dalaw, 5 kasi ang nakalibing. Kaya tuwing undas, tinuturing na nilang reunion. Ito yung masayang dahil nagkikita-kita parati. Actually, nakagawian na namin to from dun sa naninuno namin. Pasko ba? Hindi kayo nagkikita? Hindi, kasi katulad nung nasa Bicol, di naman umuwi yan eh. May pagkaaraw lang ng patay. Oo, kasi yung parents nga nila patay na. Inaasahang mahigit 400,000 katao ang dadagsa rito ngayong araw. Sa dami ng tao, may mga bata ring nahihiwalay sa magulang. Si Jomar, 2 taong gulang, naabutan namin umiiyak. Hinahanap ang ama. Ano pangalan ni Tito? Pangalan ni Tito? Ha? Oh, ganyan. 2 years old ka na. Ano pangalan ni Tito? Ano ka pangalan? Hindi, si Tito. Ano pangalan ni Tito? Ano pangalan ni Tito? Dali. Papa and boy. Papa Boy? Boy. Napakiantabayanan po ang ating mga anak at huwag mawawag din sa ating paningin. So tinatawagan po natin ang pansin ng pangalan po rin natin. Matapos ang 2 oras, sakalang nagkita ang mag-ama. Si Aling Lenny naman, may higit 1 oras ng palakad-lakad sa sementeryo, kakahanap sa nawalang anak na si Cherry Ann, 11 taong gulang. Mabuti na lang at may tumulong sa bata para makapag-text kay Aling Lenny. Ano nangyari sa'yo? Nakatili kanina. Sino tumulong sa'yo? Ano sabi? Kanina po pinanawagan, di mo Okay na. Sir, salamat.
Okay na. O, wag na umiyak, wag na umiyak. Gaya ng mga nakaraang taon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga matutulis na bagay, kaya pinaiiwan muna sa gate. Bawal din ang aso. Kaya pinaiiwan muna sa pangangalaga ng pulisya. Yun na lang po ang ginawa namin pansamantala para ma-implement lang natin yung pinagbabawal. Mel, ang nakikita natin sa screen ay yung dagsa ng mga tao na lumalabas mula rito sa sementeryo. May 2 oras ng ganyan ang sitwasyon, Mel. Mas marami yung mga taong lumalabas sa sementeryo kaysa yung mga pumapasok. Alas 10 ng umaga, mas marami yung pumapasok dito. Pero pagdating ng alas 4, nagsimula ng bumuhos ang ulan, ay dumami na yung mga lumalabas. Dahil yan sa maputik sa loob sa sementeryo at yung iba naman sa mga lugar dito ay binabaha. Samantala narito yung mga help desk at information desk na tumutulong naman sa mga taong nangangailangan at yung mga ibang ahensya ay na tumutulong din gaya ng BFP ay narito rin at ang medical service at emergency medical service ng City of Manila. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario. Samantala, hindi lang mga kaanak ang sinadya ng mga nagtungo sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Maging ang puntod ng ilang mga kilalang mga tao gaya ng mag-asawang Cory at Ninoy Aquino ay pinuntahan din ng mga tao. Nakatutok doon live si Cara David. Cara. Mike, nag-uuwian na ang ilan sa ating mga kababayan na bumisita dito sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Pero may ilan pa rin tayong mga kababayan na nananatili pa dito sa Manila Memorial Park, partikular sa puntod ng mag-asawang Cory at Ninoy. Dito sila nananatili kanina pang umaga na walang tigil yung dating ng mga tao sa puntod ng mag-asawang Aquino. Ang mag-asawang Aquino ang dalawa sa pinakasikat na personalidad na nakalibing dito sa mahigit 100 ektaryang sementeryong kung tawagin ay Manila Memorial Park. Di man sila kamag-anak ng mga Aquino, dumagsa sa puntod ni na Cory at Ninoy ang ilang Pilipino. May mga bumisita lang para makiisyoso, may nagpapalitrato at may mga taimtim na nagtirik ng kandila. Isa si Aling Aleli sa mga maagang bumisita sa puntod ni na Ninoy at Cory. Nasa probinsya raw ang kanyang mga yumaong magulang, kaya tuwing undas, dito na lang raw siya nagtutungo. Labis daw ang paghanga niya sa mag-asawang Aquino, lalo na kay dating Pangulong Cory, na itinuturing niyang ina ng bansa. Alam mo, na parang mama ko siya. Kasi since 1972, wala na akong mama. Kaya parang dito na rin ako nag-aan sa pagdating ng Nagdadasal kayo dito? Kahit hindi kayo kamag-anak? Oo. Hindi bumisita buong araw ang pamilya Aquino at ang Pangulong Noynoy sa puntod ng kanilang mga magulang. Bukas pa raw sila inaasahang pupunta. Samantala kung dagsa ang mga tao sa puntod ni na Cory at Ninoy, pagdaan namin sa puntod ni Rolando Galman ang umano'y bumaril kay Senator Ninoy Aquino, walang bisita at walang bakas na may nakaalala dito. Tinubuan na ito ng damo at natatakpan na ng basura ng abutan namin kanina. Pinagmamalasakitan na lang daw paminsan-minsan ng katabing pamilya ang puntod ni Galman. Kasi parang nakakawa naman walang dumadalaw. Minsan kami na lang inilinisan namin. Mahigit 70,000 nicho ang matatagpuan sa Manila Memorial Park. Kilala ito dahil sa mga prominenteng tao na nakalibing dito. Dito nakalibing ang mga artistang sina Rico Yan, Inday Badiday, Ike Lozada, June Arestorenas, Eddie Peregrina at Charito Solis. Dito rin nakalibing ang pinaslang kamakailan na si Ruby Rose Barameda. Mahigit 250,000 kataong dumadagsa dito tuwing undas. Pero dahil mahaba ang holiday ngayong taon, nahati ang mga tao sa iba't ibang araw, kaya medyo maluwag ngayon sa loob ng sementeryo. Aabot sa 150,000 ang crowd estimate kahapon at ganun din ngayon. Buong araw namang nagbantay ang Parañaque Police sa buong sementeryo. 100 pulis ang nakatalaga dito, kasama na ang 2 K9 unit at SWAT team. Kahapon po kasi na sa sasakyan lang na monitor po namin 21,000 ang pumasok na sasakyan. Pero na-accommodate po namin yan dito sa loob.
May kinaasahan ng pamunuan ng Manila Memorial Park na kumpara kahapon at saka ngayon yung crowd estimate nila siguradong bababa bukas gawa ng hindi na nga holiday ang November 2. Gayunman, patuloy pa rin ang seguridad na ipapatupad ng pamunuan ng Manila Memorial Park sa buong sementeryo at bukas pa rin ang sementeryong ito 24 oras. Mike? Maraming salamat, Cara David.